Ito yung bagong tanim na talong. Ayan. Tsaka dalawang tray na siling labuyo. Ayan. Siguro probably bukas or susunod na araw na namin itatanim yung 5 tray na siling panigang. Kasi ibinilad ko pa sa araw para matibay. Hello po, magandang umaga. Good morning. Ngayon po ang episode na to ay titignan natin yung bagong tanim na talong, yung Prolifica. 5 tray po ito na itanim ni Kuya kamakailan lang. Tsaka 2 tray na siling labuyo. Yan po yung 2 tray, 2 linya lang. Yan po yung siling labuyo. Tapos po yung siling panigang nandun pa sa kubo, 5 tray yun. Dito naman na itatanim. Kaso binibilad ko pa sa araw para pag itinanim mo hindi siya masyadong malalanta o mapapanat sa Kapampangan. Bago po ipagpapatuloy ang aking video, gusto ko lang pong i-shout out yung ating kaibigan, taga-suporta sa ating vlog na taga Calantas, Florida Blanca, si Shinji Diala. Actually, baka kamag-anak pa ng aking kumpare, si paring Ray Manalang. Ang mother name niya Diala. Tsaka si na Annabel sa may yung may-ari ng Kapitli trading, tsaka yung poultry farm nila, poultry farm store nila sa Kangatba, Kapitli, si Ma'am Peter, yung si Annabel Diala, tsaka yung mother ni parang Ray Diala din. So shout out po sa inyo, maraming salamat po sa suporta. Ito po ngayon ay andito ako sa aking munting taniman. Ito nga, tinitingnan ko itong mga bagong tanim na talong. Tsaka ito naman ay bagong tanim din na kasaba. Inararo na ni Kuya para medyo mapigilan yung pagtupo ng damo. Yan po yung kasaba hanggang dun sa tabi ng mga talong na yon. Ito rin sa kabila ay ito yung nauna naming itinanim na kamuting kahoy. Yan hanggang dun. Ayan po. Hindi ko na naabutan si Kuya mag-harvest ng talong. Na-deliver na siguro sa namimili. Gusto ko sanang puntahan yung aming windmill power irrigation system. Ayan po. Ayan, maandar siya. Andito lang ako sa aking lupa, pero malayo, kinlosap ko na. Maandar po yan, nagpapump ng tubig. Ang tubig po ay pumupunta dun sa palayan ni Kuya Lando, yung may-ari ng lupa dyan. Kami ni Kuya Lando ay katabi, boundary lang po yung lupa namin. So ako, bibili lang ako ng hose para pumunta dito sa aking lupain. So anyway, papakita ko po sa inyo yung mga talong uli.
sayang hindi ko naabutan si kuya nag-harvest ng talong. Hindi ko alam kung ilang bundle o ilang kilos ang harvest niya. Sana yung pangalawang harvest na i-promote natin. Ayan po yung ating mga tanim na talong. Pero hindi niya, napansin ko, hindi niya lahat kinuha yung bunga, kasi ayan, nag-iwan siya. Ibig sabihin meron siyang balak by tomorrow or next other day mag-harvest siya uli, para nga naman tuloy-tuloy yung pag-harvest niya ng hindi naman po araw-araw. Ito, ang laki na. Baka nakaligtaan lang siguro ni kuya ito. Ayan o. Meron akong na-spot ang dito, nalanta. Ayan, nalanta na dahon. Titignan natin yung damage. Dito tayo sa ilalim ng puno ng bayabas. Maraming bunga. Tatlo na kanina. Maraming bunga. Susunod na may hinog. Yan, hinog na yan. Dito tayo sa malilim. Papakita ko po sa inyo yung nalantang dahon ng talong, kung saan yung uhod. Ito po ay dito tinusok. Yan yung aking daliri niyan. Bubuksan natin kung nandito pa yung uhod. Ito guys, ayan po yung uhod. Gumagalaw, gumagapang pa. Ayan. Ito po ay tinusok ng yung mga sucker o yung, actually hindi namin alam kung anong klaseng insekto ang tumutusok dito Katapos dito lalaki yung larva. Ito ay magiging uhod. Kaya ito malalanta itong dahon. So kailangan ito ay pigayin. Yan. Sipin mo, ang liit lang ng pagkatusok. Dapat sana mamumunga ito. Ito, bali tatlo ang kanyang magiging bunga. So ito po yung kalaban namin dito sa mga gulay. Mapasitaw, kamatis, talong, sili, kahit po sili, kahit siling labuyo, yung mga saker o yung mga nanunusok. Yung siling labuyo, dun sa pinakamalambot na parte ng bunga, dun nila tutusukin. Ayun, masisira na po yung bunga. Sa mga talong naman, ito nga sa dahon. Katapos po, pag marami ng bunga, sa mga bunga naman, doon po lalaki yung uhod, yung pinakita ko sa inyo. Sa mga sitaw naman, yung mismong bunga ang tutusukin. Sa mga kamatis, ganun din. Iba't ibang gamot na po yung ginagamit namin dito. Sa mga sucker, yung perfect tayo ng ginagamit ko, gawa ng BASF.
Tapos po yung isa pa, yung gold, hindi po ginto, gold ang pangalan ng insecticide para naman sa mga naninira sa mga dahong ganito. Kaya siyempre makikita mo kung minsan yung bunga ng talong ang ganda-ganda, tapos merong tusok, hindi mo mapapansin. Kaya pag naibundle na po yung nailagay sa plastic, lalabas po yung uhod. So yun po guys, medyo mainit na. Ang oras po ngayon ay alas 11 ng umaga. Maulap po ang papawirin. Ayan o. Nagbabadya ng ulan, baka mamayang hapon ay uulan. Ito naman po, pupuntahan natin yung yung sitaw. Kahapon nag-harvest ko yan ng sitaw. Labing-dalawang tali siya. Pinatinda raw sa kanila doon sa kanilang barangay, tig 20 pesos ang tali. Yan po yung sitaw namin na native na sitaw, yung puti. Ayan. Mahaba po yan. Yung pong iba, mas gusto nila yung yung kulay green. Ayan. Kaya lang ang sa amin naman, dahil marami kaming binhi nito, mas malambot po itong kulay puti na to, yung ating native na sitaw. Kasi yung kulay green matigas po, matagal bago lumambot. Ay kawawa ito na kinain ng to yan sa puno, yung sa amin tatad ang kinain niya sa puno. Ay, ang init, hindi ako nakapagdala ng ng payong. Ito po yung namumunga naming sitaw. Yung sa tabing kubo, hindi pa ganong namumunga, mag-uumpisa pa lang na magbunga. Ito guys, yung sinasabi kong seed ng siling panigang. Ay nalalanta, sobrang sa init, isisilong ko muna. Ito naman po yung sinasabi kong sitaw na nasa tabi ng aming kubo. Yan, hindi pa may bunga ng pakonti-konti. Tulad nito, yan o. May bunga na. Kaya lang hindi pa ganong karamihan. Tulad nung nandun sa pinakita kanina. Yan po yung aming munting dampa. Nakapagtanim ako ng nyog. Ayan o. Kaya lang kailangan na palagi mong lagyan ng Puradan dahil yung may sungay, tawag sa amin ay wang, yung kinakain po yung yung malambot na parte ng nyog. Ito po medyo bumawi na. Kanina lantang-lanta itong ibinilad kong seedlings ng siling panigang. Ayan po. Kung hindi mo naman sanayin sa araw, pag tinanim mo, marami pong mamamatay. So kailangan na sanayin mo sa araw. Dahil pag naitanim mo na yan, hindi mo na pwedeng takpan. Kasi sa dami niyan, marami kang gagamitin pantakip.
Di ba nababanggit ko lang kanina yung mahulap na papawirin. Ito po, umuulan na. Buti na lang sinungak kagad dito sa aking kubo at saka yung mga seedlings na ilagay ko na dito sa loob. At binilad ko dyan. Ito po, malakas ang ulan ngayon dito. Ayan, no? Ito po ay blessing ng ating Panginoon, lalo na sa mga tulad naming mga farmer. Kaya lang kung minsan pag sumobra, marami pong nasisirang pananim, lalo na kapag may bagyo. So yun po ay kagustuhan ng ating Panginoon. Kung ano ang kanyang kagustuhan, siya po ang dapat masunod, hindi tayo. Yun po guys, na medyo nalibot ko na lahat yung mga tanim naming gulay. Dito na ako sa aming munting dampa. Nakasabit yung mga panty ni Kuya. Hindi po panty panty. Yung panghuli ng isda, yung net. Ayan o. Nakapag-tsa na rin ako. Green tea. Medyo iwas muna sa kape. Green tea naman yung dinala ko. Kaya maya ako'y manananghalian na nagdala ko ng ulam. Kasi nga baka hindi ko na maabutan si Kuya rito. So tama nga, nagsayang na siya. Pero ako may dala akong ulam. Mamaya na babalik yung kasi nag-deliver siya ng hinarvest niyang talong. So yun po guys, maraming salamat po muli sa inyong panonood. Ingat po tayo. Patnubayan nawa tayo ng pungay kapal. Muli po, ito ang inyong lingkod sa Tikyakabud, Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Ingat po tayo. Jesus love us. God bless. Bye-bye.